Eto, mainit na balita mga idol. First win ng Batang Gilas under-16 nakuha nila matapos talunin ang bansang Indonesia 60-65. Next game naman nila kontra sa New Zealand, maka-upset kaya ang all-Filipino lineup ni Coach L.A. Tenorio. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Sa totoo lang mga idol, hindi madali ang naging panalo ng Batang Gilas under-16 laban sa Indonesia sa kanilang second game sa Group B sa FIBA Asia Cup sa Mongolia. Kung titingnan mo lang ang score, parang dikit lang. Pero kung susuriin ang stats, makikita mong medyo magulo ang laro ng Pilipinas, parang may halong kaba at sablay sa execution. Unang quarter pa lang kasi, nahirapan agad ang Batang Gilas. Indonesia led 20-17 gamit ang mas maayos na shooting sa loob na may 46.5% sa field. Kita rin na medyo hirap pa ang Pilipinas makahanap ng rhythm sa opensa. Well, buti na lang, bumawi tayo sa second quarter outscoring Indonesia 19-10 para maagaw ang momentum bago pumasok ng halftime. Pero grabe ang lamang ng Pilipinas sa boards. 52-42 total rebounds, kabilang ang 18 offensive rebounds na naging susi para makakuha ng second chance points. 13 versus 14 ng mga Indo. Kung hindi sa extra possessions na yon, baka naging ibang usapan na ang ending ng laro. Pero eto, para sa akin, eto ang naging problema. Shooting. Ang field goal ng Batang Gilas ay 30% lang. Sobrang baba sa international level. 20% sa tres at 64% sa free throw. Kulang sa efficiency kumbaga. Hindi ka kasi pwedeng umasa lang palagi sa offensive rebounding. I guess, sa mga susunod na laban, lalo na kung mas malalakas na team, mauubusan tayo kung hindi gaganda ang outside shooting ng Batang Gilas. Lalo na, ang susunod na makakalaban ng Gilas ay New Zealand, na for sure, ekis na tayo na sa offensive rebounding dahil sa tangkad ng lineup nila ngayon. On the bright side naman sa akin, ball movement at depensa ang nagpanalo sa Batang Gilas. Nakapag-distribute ang Batang Gilas ng 15 assists kumpara sa 6 lang ng Indonesia, plus 12 steals at 5 blocks ang naibigay natin. That's classic Filipino basketball, di ba? At kung titingnan mo rin ang advanced stats, bench points, malaking tulong, 35 points galing sa mga reserve na malayong malayo sa laban nila kontra sa Chinese Taipei. Meaning, kahit walang main star na kumamada sa scoring, may collective effort pa rin ang buong squad para manalo. Opinion ko lang no mga idol, this kind of win is both good and worrying. Good kasi nagpapakita na kinaya nating manalo kahit hindi maganda ang shooting, basta effort at depensa ay nandoon. Worrying naman kasi kung shooting woes natin magtuloy-tuloy, baka mahirapan tayo laban sa mga big teams gaya ng China, Korea o Australia kung sakaling makapasok man ang Batang Gilas sa second round. Pero at the end of the day, panalo pa rin. Hopefully, this game serves as a wake-up call para mas maging efficient ang Batang Gilas moving forward.